Okay, nandito tayo sa SM Cebu. So sabi nga nila, ang lechon daw dito sa Cebu ay masasarap. So wala akong time na pumunta sa palengke na sinasabi naman na kung saan ay pinakamasarap na pagkain ng lechon. Pero sabi naman nila, basta't lechon ng Cebu daw ay masarap. So ngayon bumili ako ng lechon. So ito, yan, dito sa SM ng Cebu, Mabolo, para tikman natin yung kanyang lechon, kung masarap nga ba. At dahil gusto ng ate ko na pag-uwi ko ng Pampanga ay magdadala ko ng lechon. So para ganon, talagang malasap at matikpan nila yung lechon ng Cebu. Kung anong pinagkakaiba ng lechon ng Pampanga at ng Manila at ng Cebu. So ito ngayon, kakain ako, titikman natin ngayon. Okay. Pero bago niyan, pupunasan ko muna ang aking mga ginagamit na spoon para safe, no? Kasi minsan may naiiwan na mga dumi, hindi nabababad sa mainit. So maganda na i-save natin ang ating kalusugan para maging malakas tayo at hindi maging mahina. Okay, titikman ko na. Ito. So tikman natin ang lechon ng Cebu kung totoo nga ba na masarap. Hindi ko alam kung yung sauce ang masarap o yung lechon masarap. So titikman ko naman yung walang sauce para nalaman ko na masarap talaga. So, kuha tayo na mayroong sa ito. So masarap talaga siya. Yung lechon ng Cebu, laman yung layer ng taba at ang balat. Pag kinain mo na walang sauce, masarap pa rin, no? Masarap, may lasa. Parang nilagyan na sinangkapan ng mga herb, no? Pero nung tinignan ko doon, marami siyang parang halaman na pandan o iba-ibang mga halaman na napakarami, tapos yun ang laman niya. So maganda naman yung texture ng karne at talagang bago, hindi siya luma, kaya masarap siya, no? Tikman natin naman ngayon na merong atsara at merong suka, kung masarap siya. Pag nilagay mo ng mga sauce, lalong sumasarap. Yung mga nagko-combine, yung texture ng laman, ng layer ng taba at ng balat sa sauce at suka at atsara. So masarap, no? Hindi siya nakakaumay, no? Talagang grabe. Talagang sarap siya. So actually, hindi na ako masyado kumakain ng karne, but this time talagang masarap ang lechon talaga ng Cebu, no? May kakaiba, may mga herb na inilagay nung niluto, kaya
nung nalit yun, nung naluto na, so siguro pumasok sa mga layer ng laman at ng balat yung lasa ng mga herb. Kaya malasa. So parang hindi naman siya maalat, talagang tama lang. Okay, try naman natin na merong kanin. Baka nag-i-illusion lang ako dahil walang kanin. Pero try natin kung ang lechon na inulam sa kanin ay masarap. Okay. So, subukan na natin yung walang balat muna. Lagyan natin ng sauce. Ayan. Nalasahan ko na parang meron siyang tanlad, no? Kaya siguro masarap at walang amoy, no? Yun nga, yung tanlad, kaya nalasahan ko. Siguro nilagyan nila ng tanlad at ng iba-ibang klase, no? Try natin ulit. Legit siya, pati yung balat talagang lutong. Yung balat niya parang chicharon na pag kinain mo natutunaw, no? Ganun kalutong ang balat ng lechon na ito. Wow, pati ang sabaw ang sarap, talagang sampalok siya. So tingnan nyo guys, ha. Ito. Yung balat niya, pag kinain mo, hindi siya kumukunat. So, pag inuya mo siya, natutunaw siya. Pag inuya kasi, ganun, malutong nga siya. Tap. Hindi sayang yung 400 siya. Kakaiba siya. Yung taba niya guys, yung layer ng taba bago balat, makita mo doon,
pag kinain mo, hindi siya sumasabaw. So, parang same lang. Wala na siyang oil, hindi siya oily pagdating sa bibig. Diba, may ibang mga taba. Kaya nauumay tayo sa lechon. At pag kinagat mo, kinain mo yung taba, yung second layer ng baboy, ng balat ng baboy, iba yung taba. Pag minuya mo yun, hindi siya oily. Talagang sumasama na siya. Hindi siya mahirap kainin, hindi siya nakakaumay. Masarap. Okay? Hindi ako nagkamali. Una nagdududa ako, baka hindi pare-pareho luto lang sa Cebu. May masarap lang talaga magluto sa Cebu. Pero kahit nung nasa airport ako, so sarap pa rin ng lechon doon. No? Kaya lang, na-frustrate din ako dahil akala ko yung binili ko, marami na. Yung pala, baka wala nga sa 1.8. Siguro, 2 ganito o 3 ganito lang. No? Tapos puro kanin na. Ayan. Ganun siguro kamahal ang kilo ng lechon. Pero anyway, mag-uwi ako dahil yan ang sabi ng ate ko. Gusto niya matingman ang lechon ng Cebu. So, masarap. Grabe. Pag kinain mo, hindi ka talaga mauumay. Kasi yung balat, pagkaluto ng balat, yung mga layer niya, mangunguya mo na maigi. No? Na hindi ka maumay, hindi siya nag-oily sa bibig. Pag bumuli ka ng lechon, meron silang sausawan, 3 klase. Isang atsara, isang suka, at isang sarsa. Kaya, tingin ko pare-pareho, nautaw ko, yung texture at ng lasa ng lechon, hindi nagbago. Same pa rin. Kaya lang, nagkakaroon siya ng combine na para bang mas sumasarap pag isinasawsaw sa anuman ng sausawan. So hindi ko na alam kung sa toyo ganun pa rin lasa, pero I think pag nilagyan mo ng toyo, medyo aalat. No? Kasi ito parang binudbura na nila ng asin sa loob, na hindi talagang sa loob. Ang inihintay na lang mag-round hanggang sa maluto para yung salt at saka ng mga herb ay mamuot sa balat, sa laman, sa taba at sa balat. Pero hindi naman siya gaanong katabaan dahil siguro itong baboy nito bata pa lang. At kaya ganun siya kaano. Or di kaya ito yung inalagaan. Hindi to siguro galing sa sa piggery, siguro alaga, o hindi natin alam, pero talagang iba ang lasa. Legit.
So dito sa malaki yung food court nila. No? Malaki sa lahat ng mga style ng pagluto ng iba-ibang lugar. May Pampanga, no? Yung may Kabaleng. So dito merong mga Thailand, may Korean. Tayo kagaya dito yung karap ko, Bangkok. So, tapos may bulaluhan. So, marami kang pagpipilian naman dito sa food court ng SM. Maaari sasabihin nyo, siguro mainit pa yan, bagong luto. Yes, bagong luto siya, pero hindi na siya mainit. So, kaya din tinatagal ko ang kain ko. Mas tinitignan ko kung kapag nahanginan na siya or nasa open air na siya, kung kukunat yung balat. Pero sa palagay ko, hindi. Tignan natin. So, ganun pa rin ang texture niya. So, para kang bumili ng chicharon, no? Na pagkakain mo, malutong, magkakalat yung mga crunch niya. Ito, pag kinagat mo, so yung mga crunch niya, talagang kakalat sa dila mo. Sa bunganga mo, dahil para lang siyang chicharon pag kinain mo. Okay. Ayos. Kapon nakatagim ako ng combination ng pagkain. Nilagay na sa spot, doon niluto yung bigas para maging kanin na nakatap na lahat iba-ibang klaseng karne at pati yung paa ng manok. At okay siya, talagang nakakabusog. So this time naman, doon yun sa Ayala Mall, no? So dito sa SM, pinunta ko talaga dito at naghanap talaga ako ng lechon para magdala sa Pampanga kasi yun ang gusto ng ate ko. Magdala ako ng lechon sa Pampanga. Kaya lang, pag binili mo sa labas, hindi mo masasakay sa aeroplano. Pero pag binili mo mismo sa airport, so, pwede mo sakay sa aeroplano. Tinanong ko naman kung saan nila, sabi nila, authentic, kung saan po yung masarap na nagtitinda ng lechon, doon po dinadala. So, kaya nga, doon sa airport dinadala. Kaya pag umorder ka sa airport, parang pumunta ka na rin. So at this time, ito ganun din sinasabi nila. Kaya, okay, no doubt na ako na magdala ng lechon sa Pampanga kasi yun ang habilin ng ate ko. Sa pag-uwi ko raw, bukas, kailangan may dala akong lechon. No? So nagbigay siya ng pera
at para bumili ng lechon. Okay? Tingnan natin ulit. Hindi pa rin nagbago ang texture ng balat. So malutong pa rin kahit na aircon na hanginan na. So hindi nagbago. Actually, hindi naman ito ang pinunta ko dito sa Cebu dahil ang aming business ay nagkaroon ng 12th anniversary. Ito po yung OBA. Ano po yung OBA? Online Business Academy. Na kung saan po na nagnanais sila makatulong na umangat ang level ng tao sa pamumuhay. No? Makaalis sa poverty o sa kahirapan, no? Tumutulong sila sa paano para sila tumutulong na kapag ikaw ay nag-enter dito sa OBA, so magkakaroon ka ng coach at ang coach na ito ay magtuturo sa iyo, talagang i-hands out ka niya na matapos mo ang 7 modules. At isa sa mga instructor ng coach ng OBA ay yung presidente mismo ng OBA. Yan, si Coach Albert Jasma. So dito, hindi ka iiwanan. Kapag nag-enter ka na, hindi ka iiwanan, tutulungan ka talaga at ang mga coach mo ay lagi kanilang i-message. At after na matapos mo yung 7 modules, so magkakaroon kayo ng na tinatawag nito ng group chat kung saan na maraming mga natulungan na umangat din na mag-i-encourage sa'yo. At of course, yung pong coach na madidestino sa'yo, hindi ka iiwanan. Siya ang magme-mentor sa'yo hanggang sa ikaw ay maging coach at magtagumpay sa business na ito. So dito, sa business ng OBA, ng Online Business Academy, hindi lang to basta online. No? Baka natatakot kayo, baka kala nyo scam dahil maglalabas ka ng pera, natural. Lahat naman po ng business ay meron pong puhunan. Hindi po sasabihin ng puhunan sa inyo, no? At nais ko muna na mabago yung mindset ninyo kasi madalas atin kapag pinag-uusapan ng business, agad natin sinasabi, wala akong kakayahan, hindi ako marunong yan. Lahat naman ng tao nag-umpisa sa walang alam. No? Ako din po nag-umpisa sa walang alam. So, tinuruan lang po ako dito kung paano gumamit ng anumang paraan, no? At napakaganda, bukod sa may business ka na, kapag umenter ka dito, hindi lang business, kundi naka-insured ka rin. May insurance to. At hindi lang insurance. So may produkto ka rin. Itong produkto na ito, ang siyang magbibigay sa'yo ng satisfaction na masasabi mo, hindi ako na-scam. Kasi may produkto ka. Yung produkto, maaari mo rin ibenta para yung puhunan mo, makuha mo at pagkatapos, magstay ka. So, napakaganda kasi kapag ikaw ay nag-enter dito, almost half price, no? Lalo na kapag meron ka ng ID, kapag bibili mo yung product sa company, kalahati na lang. No? At kapag binenta mo yun, kalahati ang tubo mo. So, hindi lang tumubo ka, kundi
sa lahat ng na-invite mo ay kumikita ka rin. So, baka sabihin natin, ay, ang hirap mag-market. So, ito ang maganda sa OBA, tinuturuan ka na mag-market. Doon ka hinahasa nila. No? Doon ka tinitrain. Tinuturuan ka paano gamitin ang gadget para makapag-market ka. So kung meron kang FB, kung meron kang TikTok, o ano pa man yan, yun nga, nabubulo na ako. So, Instagram, yun. So kung meron ka nun, so pwede mong gamitin yon. O ano man, no? YouTube, pwede din. So, para makapag-market ka. At maganda rito, no? Kikita ka ng malaki. Pwede mong kitain ang 5 to 6 digit basta't pag-aaralin mo lang ang sistema. No, kapag natuto ka doon sa sistema na yun, doon mo makikita na lahat pala ng gustong mag-business ay maaaring kumita. Imagine, ha? Sa Genesis chapter 1, verse 26, so ano ba yung pagkalikha sa atin ng Panginoon? Para umukulang, tumingin lang, o manatiling trabahador lang, no? Pinapayaman lang ang kumpanya, pinapayaman lang amo, no? Tapos nagsasacrifice ka na pumunta abroad para kumita, iiwanan mo ang iyong pamilya, pagbalik mo, sira ang pamilya, maaring nagloko ang asawa, o di kaya, o asawang babae, o asawang lalaki. So, lahat nasa-sacrifice pag nag-abroad. Dito, sa OBA, hindi na kinakailangan yun. Kung nakukuha mo yung kinikita mo sa abroad. Kung pag-aaralan mo ang sistema ng business na ito. Napakaganda. Kagabi ay nag-celebrate kami ng 12 years anniversary ng OBA. So, yung team nga is RISE, no? Bangon dong, bangon. No? So, ibig sabihin, bumangon tayo. Pagsikapan po natin, isipin natin, napakahalaga ng ating mindset ay bigyan natin ng magandang, ng positive na pagdesisyon. No? Tanda natin, nasa sa'yo yan kung magdedesisyon ka. Nasa iyo din yan kung mananatili ka sa iyong kalagayan at nasa iyo din kung gusto mo umangat. So ako naniniwala, ang kahirapan ay hindi nakatakda sa buhay ng tao, kundi meron lang pagkukulang. Ito sabi nga ng Panginoon. Imagine in Genesis chapter 1:26, anong sabi niya? Kinilikha niya ang tao ayon sa kanyang wangis at kanyang larawan upang mamahala. So, ang bawat tao ay merong responsibilidad to manage. Manage the family, manage the community, manage the universe. Kaya nga dito, ang kahirapan ay nagiging problema ng bansa. No? Kasi yung mindset natin ay nakatatak na doon sa isinilang ka ng mahirap, mamamatay ka ng mahirap. Pero kung ating isipan ay bubuksan at aalamin kung bakit ka hinayaan na mag-exist dito sa mundo ng Panginoon. It's not just to be one of the problem ng inyong bansa o ng ating bansa o ng inyong provincial o ng inyong munisipyo, kundi be one of the helper ng inyong community, ng inyong provincial o ng munisipyo at ng bansa na ito. So, napakaganda
Kahit si Paul, sabi niya, in Ephesians chapter 2, verse 10, nasabi niya doon, for we are a workmanship created in Christ Jesus to do good work. So, ibig sabihin, may nakatakda sa atin. Gawin ang maayos, gawin ang mabuti, gawin ang karapat-dapat. Yung good work doon na hindi po yung pagtulong. Tandaan natin, iba yung good work sa pagtulong. Yung pagtulong, it's the result ng iyong kabutihan. No? Paano ka makakatulong kung ikaw ay nananatiling nasa baba? Kung ikaw ay nananatiling doon sa kahirapan. So ito yung sinasabi ni Apostle Paul, good work. So ibig sabihin, kinakailangan alisin natin sa ating isipan na hindi natin kaya, hindi natin magagawa, wala tayong magagawa, at wala tayong alam. Kinakailangan natin ayusin ang ating buhay sapagkat ito ang paraan para ikaw ay makatulong. Ito din ang ginagawa ng OBA ngayon, no, ng Online Business Academy, tinutulungan na ang tao ay umangat. Guys, sana mapag-isipan nyo. Sana maisip nyo, kaya nyo. Sana maisip nyo rin na may magagawa ka. Decision lang. Determination. At act. Gumawa. Kumilos. Okay? I hope na makatulong ito sa inyo, itong aking payo. No? Lahat ng tao ay nagnanais umunlad. Lahat ng tao ay may pangarap. Ngunit ang pangarap ay nananatili na lamang pangarap sapagkat ang kanilang isipan ay naroon lang sa inaakala. Guys, tanggalin nyo na yung akala. Kundi gawin nyo na, kaya ko, may magagawa ko. Honestly, nung umenter ako dito sa OBA, so naging 50 account ako, so kumikita na ako ng 6 digit, 5 to 6 digit. So kaya nyo rin. Decision lang. Decision lang. Sabi nga, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Nawa, ang ating isipan ay hindi puro dahilan, kundi ang ating isipan ay dapat maayos at may desisyon na maganda. Maraming salamat sa inyo at kung meron kayong katanungan regarding sa business na ito at sabihin nyo paano, so message nyo lang ako, mag-comment kayo sa akin channel. Okay? So, maraming salamat sa inyo and God bless. Nawa, mabuhay kayo at umunlad. No? At lagi ko kayo pag-pray. Thank you.